Mamatay ka na. Tapos na. Sama-sama tayong pumunta sa impyerno. Pupunta ako. Masama ito. Sobrang taas ng niebe. Hindi ka makakapunta sa malalim na bundok. Mawawalan ka ng buhay. Bitawan mo. 3 araw na tayong walang pagkain sa bahay. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayo sa gutom. Kailangan kong subukan ang aking kapalaran. Sewer. Labas ka na. Si Litay ay nagyelo sa Lauxiazigaw. Hindi na siya nailigtas. Bossing. Nasaan ako ngayon? Parang nakalipat ako sa ibang mundo. Yung taong ito ay katulad ko. Gaya ko rin siyang pangalan ay Ligang. Malakas ang snow, nakasarado ang mga bundok. Talagang masaya, pero parang isang impyerno ang simula. Gangzi. Nagising ka na ba? Inumin mo na agad habang mainit pa. Ito ang bagong kasal kong bayaw na si Linxiu. Matapos pumanaw ang kuya ko, pinahirapan siya bilang isang mahina na babae. Matibay niyang pinangangalagaan ang bahay hanggang ngayon. Hindi na pwedeng kainin pa yan, bayaw. Huwag nang kumain. Nawala na ang tao sa ilalim ng yelo. Gangs, makinig ka sa kapatid na babae. Ngayon, bawat pamilya sa baryo ay nagugutom na. Malalim na ang niebe sa bundok, pati mga lungga ng daga ay naubos na. Uminom ka muna nito, para mapuno ang tiyan. Nakapag-isip na ang kapatid na babae. Pupunta ako sa kalapit na nayon mamaya. Nakausisa na ako. Yung matandang binata sa katabing nayon. May mga suplay siya ng pagkain. Basta't pupunta ako roon. Sang-ayon siyang ibigay ang 2 sako ng mais. Ang mga pagkain ito, sapat na para makatawid ka sa taglamig na ito. Kabulaanan. Ate, pumunta ka roon. Yung matandang binata. Jengzi. Bakit parang nagbago si Bayaw? Kahit patay na ang kuya. Nandito pa ako, si Ligang. Basta't may hininga pa ako. Walang dahilan para ibenta ang kapatid na babae kapalit ng buhay. Ate, lalabas ako para maghanap ng makakain. Ay naku. Gangzi, ikaw. Huwag ka munang bumaba. Halos nakalimutan ko. Ang tanging isang cotton coat sa bahay. Kay ate. Nakaubad ako ngayon. Sobrang malas naman ang simula na ito. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hubarin mo ang coat. Hindi ba? Kailangan ni Gangzi. Hindi. Hindi siya ganyan. Maghintay ka sa bahay. Pakuluan mo ang tubig. Kakain tayo ng karne mamaya. Gangzi, huwag kang magkalat. Ang labas ay napakalakas ng snow. Walang kahit anong buhay na makikita. Huwag kang lalabas. Mag-relax ka lang. Hintayin mo akong bumalik. Mag-relax ka. Oy, hindi ba't ito yung bata ng Lina hindi makapagtagal? Mukhang suot na suot mo na ang damit ng hipag mo. Bakit namatay na sa loob ang asawa mo sa lamig? Sabi ko, Jengzi, yung 1 kilo ng bigas na utang nyo. Ngayon na ang huling araw para bayaran yan. Kung hindi mo mababayaran, gagawin kong kapalit ang asawa mo. Itong walang hiya, umaasa sa posisyon ng anak ng kapitan. Hindi ka nagkulang sa pagmamayabang. At matagal ka nang may pagnanasa sa hipag. Tumigil ka. Naghahanap ka ng gulo. Ibabalik ang mga pagkain. Pero kung hindi ka magiging tapat, ngayon din kitang ipapadala sa daan. May mga bagay na pwedeng pag-usapan. Nagkamali ako, kuya. Nagkamali ako. Ngayon, ang mga bundok sa paligid ay naubos na. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pumasok sa malalim na bundok. Naaalala ko ang mga panahon na wala ka. Yung batang babae. Kailangan talagang pumasok sa loob. Nandyan pa ang hipag sa bahay naghihintay. Wala na tayong pag-asa.
Ito ay, espasyo. Ito ba ang sinasabi sa alamat na gintong daliri? Napakatamis ng tubig na ito. Hindi na sumasakit ang tiyan ko. Nagtuyo na rin ang mga sugat sa katawan ko. Bumalik na ang lakas ko. May napakalaking piraso pa ng espiritual na lupa dito. Basta't may mga buto. Hindi na ako mag-aalala sa pagkain sa hinaharap. Pero paano ako makakalabas? Mukhang naging isa na ako sa gintong daliri. Maaari na akong pumasok at lumabas ng libre. Mayroon na akong espasyo at espiritual na bukal. Ako ang hari sa bundok na ito. Anong bagay ito? Huwag kang magtago, lumabas ka dito. Ang bigat nito ay tiyak na nasa 200 libra. Hindi ko akalain na makikita ko ang ganitong karne agad. Dumating ka sa tamang oras. Nagmamadali akong makahanap ng makakain sa bahay. Ikaw ang magiging pagkain ng pamilya ko ngayong gabi. Subukan ko ang hangganan ng katawan ko. Halika na. Gusto mong wasakin ang tiyan ko. Karapat-dapat ka ba? Gawin mong pangalan. Siguradong sapat na ito para sa isang buwan namin ng asawa ko. Kailangan ko nang umalis agad. Siguradong gutom na si asawa. Bakit nakabukas ang pinto ng ospital na ito? Siguro. Huwag. Tumigil ka. Tulong. Tiyo, tulungan niyo ako. Tumawag ka. Yung patay na maliit mong tiyo. Naku, pinakain na ng tigre. Walang makakapagligtas sa'yo ngayong gabi. Matagal na kitang pinagnanasaan. Sumunod ka na lang. Hindi ka mawawala ng pagkain sa hinaharap. Kung hindi, ngayon din ay abutan kita. At itatapon kita sa niebe para mamatay sa lamig. Gongzi. Tulong, Gangzi. Bastardo. Ikaw, hayop, wag mong galawin ang hipag ko. Sino? Bastardo. Bastardong bituin. Bastardo. Ligang. Ligang. Ikaw, tao ka umulto. Ako ang iyong ninuno. Wag na, tama na, nagkamali ako. Nagkamali ako, kuya. Wag na, tama na, nagkamali ako. Tama na, nagkamali ako. Pinagsasamantalahan mo ang ate ko. Hayop ka. Wala nang problema, ate. Huwag kang matakot. Nandito si Gangzi. Gangzi, sa wakas nakabalik ka na. Gangzi. Akala ko nasa bundok ka pa. Ate, mula ngayon ako na ang magdadala ng pamilya natin. Simula ngayon, kung sino mang magtangkang gumalaw sa akin, papatayin ko siya. Tulungan ninyo ako, may pumatay. Yung si Raulo pumatay. Anong nangyari? May nangyaring masama sa pamilya ni Laoli. Bilisan mo, tingnan natin sa loob.
Anak ko. Anak ko. Ligang, ikaw ang pumatay sa kutsilyo. Tumahimik ka at magpapakulong ka. Tawagin niyo ang tao, itali niyo itong baliw. Ipapapatay sa baril. Tingnan natin kung sino ang may lakas. Wang Daxing. Ang anak mo, sa kalagitnaan ng gabi, pumasok sa bahay namin. Nangangatwira na gagamitin ang kapatid kong babae. Nahuli ko siya mismo. Ayon sa lumang patakaran ng baryo natin. Isa siyang hayop, patayin mo man o hindi. Ikaw ang leader ng baryo. Pero pinoprotektahan mo pa rin ang mandaragit na ito. Ano? Si Erdi ang nang-aapi kay Lin Xiu. Sinasabi ko lang na ang batang ito ay walang ginagawa sa araw-araw. Sobrang masama. Bola-bola. Ano ba itong mga sinasabi? Ang anak ko ay nandito para magtanggal ng panganib. Itong si Lin Xiu ay malas talaga. Kakaasawa lang, patay na ang asawa. Baka magdala pa ng kapahamakan sa buong baryo. Nakikita ko na nagugutom ang baryo. Baka siya pa ang dahilan ng swerte ng lahat. Ikaw, palamunin. Isara mo ang bibig mo. Ang kuya ko, naghahanap lang ng makakain. Para mabuhay si misis ko. Nang walang magawa, kumakain siya ng lupa. Siya ang nagligtas sa amin, ang pamilya namin Lao. Kung sino man ang hindi makapigil sa sarili niyang bibig. Huwag mong sisihin ako kung putulin ko ang dila niya. Hindi ko akalain na ganito katapang si Gangzi. Evie, may lakas ka talaga. Sige, sabihin mo nga. Sa malaking niebe, sarado ang mga bundok. Kahit ako hindi makakuha ng panghuli. Ikaw, may sakit ka na naman. Kaya mong makakuha ng ganitong kalaking wild boar. Siguradong ninakaw mo ang ari-arian ng nayon. Huliin siya. Kailangan siyang hulihin. Sinasabi mong ako ang nagnakaw. Itong baboy ay kakakuha ko lang mula sa malalim na bundok. Na lugar ng Yama. Kakainit lang nito. Sino sa baryo ang may kakayahang manghuli ng baboy sa malalim na gubat? Kailangan may ganitong kakayahan. Kung mayroon tayo nito, hindi na dapat magutom ang mga tao sa ating baryo. Ngayon, ilalabas ko na ang aking sinasabi. May utang akong 10 kilo ng bigas sa iyo. Ang baboy na ito ay sapat na para bayaran ang 10 beses nito. Baboy bilang bayad. Ngunit ang iyong anak ay lihim na nagtanong sa mga tahanan. Yung utang mo sa pang-aapi sa asawa ko. Hindi pa tapos bayaran. CJ. Sige, ligang. Kung kaya mong tumama sa wild boar, ibig sabihin may kakayahan ka. Bayaran ang utang. Bawat isa may katapat na bayad. Ayoko na ng 10 gin ng brown rice. Pero, isang tao, halika. Dalhin niyo sila dito. Itong 2 babae, mga babae na tumakas mula sa timog. Sabi na, kailangan magtulungan at mag-ayos ng mga tao. Mukhang maganda ang buhay niyo dahil nakakakain kayo ng karne. Ayos ang takbo ng buhay niyo. Itong 2 tao ay para sa inyo na. Napalpak si Ligang sa pagkakataong ito. Sino bang gustong magkaroon ng ganitong pasanin? Bukod dito, dahil 4 na kayo sa bahay ngayon, may kakayahan na kayong. Ayon sa bagong regulasyon, kasama ang rasyon ng 2 taong ito. Sa katapusan ng susunod na taon, kailangan mong magbigay ng dagdag na 500 kilo ng pinong bigas. Mahirap makuha ng buong baryo, hindi pa sigurado na makakabuo. Masyadong malupit ang taktika ni Wang Dasheng. Kung hindi ka makakapagbayad, itong 2 batang babae na ito, ipapadala sa pag-aayos ng dam. Malamang hindi sila aabot ng 3 araw. At ikaw, Ligang. Sa paglabag sa mga patakaran, kailangan ding maparusahan sa trabaho. Ayaw naming magtrabaho sa pag-aayos ng dam. Okay. Sila ang 2 na aking dinala. Itong 500 kilo ng pinong bigas, ibigay ko sa iyo ng buo. Ngunit hindi pa tapos ang usapan. Wang Erdan, magbigay ka ng 3 malalakas na pagbati sa aking hipag. Kung hindi, hahanapin natin ang mga manggagawa. Tingnan natin kung kanino talaga nakasandal ang pamilya. Sige, tapos na, tara na. Tara na. Ate, magpakulo ka ng tubig. At balatan mo ang baboy dito. Mula ngayon, ang pamilya namin laging mas gagaling pa kaysa sa iba. Ako na ang magpapakulo ng tubig. Aalis na ako para magpakulo ng tubig. Huwag kang umiyak. Kung umiyak ka pa, itatapon ko kayo sa mga lobo. Ano ang mga pangalan ninyo? Ang pangalan ko ay Suwan. Ang pangalan niya ay Liu Mingyu. Kung sa tingin mo ay pabigat kami, pwede mo kaming paalisin. Palayasin. Ang palayasin kayo ay tiyak na kamatayan. Pagpasok sa pintuang ito, wala akong pakialam kung kayo ay mga mayamang dalaga. O ano paman, dito may isang patakaran lamang. Sumunod para may makain. Gusto mo bang mabuhay o mamatay? Gagawa kami. Basta't may pagkain lang. Huwag lang kaming ipadala sa pag-ayos ng dam. Gusto naming magtrabaho. Maglaba, magluto, kahit ano. Hindi namin kailangan ang pagyuko sa akin, hindi kami ganoon. Anong alam mo? Nag-aral din ako ng ilang taon. Kilalanin ang mga salita. CJ. Sa susunod, ituturo mo sa hipag ko ang mga salita. Ikaw. Marunong akong magtahi. Magaling ako sa pananahi. Ayos. Ayos ang balat ng baboy na tinanggal. At saka, ang mga balat na ibabalik ko sa hinaharap. Ay sa iyo na ang bahala. Ang tubig mula sa espiritual na bukal ay makakatulong sa katawan. Huwag itong sayangin.
Kumain ka. Lugsev, ang bango. Lugsev, ang sarap. Manang, huwag mong isiping mabuti ang nangyari ngayon. Lahat sila ay nagsasalita ng walang kabuluhan. Walang sinuman ang may kapalaran. Lahat ay nasa aking kamay. Walang anuman. Ayos lang ako. Alam ko na. Hindi na maaga ang oras. Kuya, kailan ka uwi para magpahinga? Kailangan kong pumunta sa doli para ibenta ang mga baboy na ito. Manatili kayo sa bahay. Huwag magpapalipat-lipat. Paalis, padaan muna. Oy, anong ginagawa nyo? Mag-line up na kayo. Kailangan ng resibo sa pagbili. Walang resibo, umalis ka na. Nandito ako para magbenta. Tingnan mo ito, ano sa tingin mo? Aba, ang ganda. Ito ay karne ng baboy ramo. Siyempre, bibili ako. Pero masyado itong marami. Hindi ko kayang magdesisyon. At mahigpit ang mga patakaran sa itaas tungkol sa iligal na pagbebenta. Sa black market, tiyak na mahuli ka. Dito, hindi ka makakakuha ng mataas na presyo. Patawag mo ang inyong leader. Ang magagandang bagay ay talagang magaganda. Bata, ito ang ginawa mo. Ngayon, nakasarado ang bundok dahil sa malakas na snow. Salamat sa iyo. Kukunin namin lahat ng karne na ito. Sige, pwede naman. Anong presyo ang ibibigay ninyo? Dahil ito ay ligaw na hayop, bibilangin natin ito bilang espesyal na karne. Bibigyan kita ng 1 2 kada kilo. At bibigyan pa kita ng ilang industrial na kupon. Maraming salamat sa tulong, Doktor. Zhu Hongmei, ang aking Diyos. Tumawag agad ng doktor. Mukhang nagkakaroon siya ng malubhang pag-atake ng hika. Huli na ang lahat. Magkahiwalay na kayo, huwag magpigil. Bigyan siya ng pagkakataon na makahinga. Anong gagawin mo? Huwag kang magulo. Kung may mangyari, makukulong ka. Tumahimik ka, kung gusto mong mamatay siya, magpatuloy ka lang sa pag-iyak. Sana maging kapaki-pakinabang ang aking tubig mula sa bukal. Diyos ko. Buhay pa. Uminom lang ng tubig at nabuhay na ulit. Sanggol na doktor, para kang si Huatuo na muling nabuhay. Binago mo ang buhay ko, bata. At swerte rin. Ang Xing ay pamilyar na gamot na panglunas. Ito na lang ang natitira sa akin. Kumusta ka na ngayon? Ang utang na loob ko sa'yo. Di ko makakalimutan. Bata, ako'y isang tao na hindi masyadong marunong. Hindi ko alam ang mga bagay na iyon. Ganito. Ngayon, ang perang ito para sa karne, ibibigay ko sa iyo ng doble. Kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling magsabi. Itong mga industrial voucher at meat coupon, kunin mo. Maaari mong gamitin para bumili ng tela o bulak. Basta ibigay mo lang ang pera ayon sa alituntunin. Hindi ako sakim. Ngunit talagang may isang pakiusap ako. Ako ang manghuli ng mga hayop sa Hepington. Ngayon, mahigpit ang mga patakaran. Tuwing pumapasok ako sa bayan para magbenta ng mga produkto mula sa bundok, kinakabahan ako. Natatakot akong maisip na nagmamanipula. Nais kong humiling sa iyo na bigyan ako ng isang pahintulot. Sa hinaharap, ang mga produkto mula sa bundok na aking makukuha. Maaaring maipadala ng maayos sa asosasyon ng mga manggagawa upang suportahan ang mga manggagawa at makakuha ng mga kinakailangang materyales. Haha, tungkol dito. Ano namang masama dito? Nagbibigay ng suporta sa mga materyales sa bayan. Ito ay isang magandang bagay. Hawakan mo. Kung meron kang espesyal na permit sa pagbili, sino man ang maghuli sa iyo sa hinaharap, sabihin mo lang na para sa akin. Si Zhu Hongmei ang gumawa niyan. 1 kilo ng wild boar. Napalitan ng higit sa 130 yuan at isang malaking piraso ng mga dokumento. Itong malaking halaga, sapat na para sa amin. Nakatikim na tayo ng magandang buhay sa loob ng ilang panahon. Kuya Lee, ano ang gusto nyo? Ang mga tela dito ay bagong dating. Matibay ito. Pwede kayong pumili. Bigyan nyo ako ng 20 libra. Pinakamahusay na puting harina, 10 libra ng bigas. 2 yarda ng pino ang tela. Kailangan ng 2 yarda ng tela. Para sa mga damit ng mga babae sa bahay. 5 kilo ng asin at yung malaking lalagyan. Ibalot mo rin yung kawali. Ay naku, napaka-generous mo naman. Agad kong ihanda para sa iyo. Yun ay mga buto. Tama, tama. Kaninang ipinadala ng mga binhi. May repolyo at labanos. At mayroon ding kamatis at pipino. Ngunit sa taglamig na ito, walang bumibili. Kapag itinanim, hindi rin ito mabubuhay. Kukunin ko na lahat. Hindi ito mabubuhay ng iba. Pero may espasyo ako. Grabe ang bilis ng paglaki nito. Sa 3 hanggang 5 araw lang, handa na. Sa labas ay niebe at yelo. Pero ako, may taniman ng gulay na parang tagsibol buong taon. Tiyak na tuloy-tuloy ang magandang buhay ng pamilya ko, si Lolo Lee. Huling-huli na ang oras. Kailangan na nating umuwi.
Si Gangzi, lahat ng ito ay sa atin. Lahat ng ito ay sa atin. Kinolekta ng kooperatiba ang karne. Mula ngayon, hindi na tayo kakain ng putik, kakain tayo ng puting harina. Sige, gagawin ko na ang pagkain ngayon. Ikaw, pagod na pagod sa biyahe. Hunger na ba? Ako rin, sasama na rin ako. Tutulungan kita. Paano tayo makakain kung walang gulay? Kailangan ng tamang timpla. Saan galing ang repolyo na ito, Gangzi? Binili ko ito sa syudad. Binili sa syudad. Sige, kumain na tayo, gutom na ako. Sobrang sarap. Nakatakas ako sa daan na ito. Hindi ko kailanman naisip na makakakita ako ng ganitong puting manto. Kapatid Lee, sa gitna ng taglamig, may ganitong sariwang gulay. Para makakain kami ng hapunang ito. Anong panganib ang hinarap mo sa labas? Si Gangzi, kumain ka ng marami. Ikaw ang haligi ng ating pamilya. Huwag kang bumagsak. Kumain ka na ng maayos. Sa hinaharap, mas masaya ang mga araw natin. Hindi lang ito sapat. Para sa pamilyang ito, bukas, pupunta tayo sa bundok. Pumasok sa bundok. Kahit hindi para pumatay, kundi para mahuli ng buhay. Sariwang bakas ng mga ligaw na manok. Ngayon, kayo ang magiging panimula ng aking tagumpay. Bibigyan ko kayo ng masarap na pagkain. Kumain ng marami. Ito ay pinong puting bigas. Sa panahong ito, napakadali na kayong talunin. CJ, hahaha. Isang lalaki, isang babae. Sakto, magkapareha. Pasok na kayo. Meron din dito. Pangatlo na ito. Dalawang babae, isang lalaki. Sa bilis ninyong dumami. Sa susunod, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa karne ng buong pamilya. Ang buong pamilya ay nagsasaya. Lahat kayo pumasok na sa espasyo at magpakasaya. Yan ang lasa ng baboy ramo. Malaki kumain ng karne. Bata naman magpapalaki ng baboy pang-ani. Gising na ang hayop. Bigyan mo ako ng bayad. Gusto pang lumaban. Hayaan mo akong matulog. Kailangan maging buo ang pamilya, pumasok na kayo. Hahaha. Ngayon, nakatayo na ang pundasyon ng aking negosyo sa pag-aalaga. Hindi na ako mag-aalala sa pagkain sa hinaharap. Kailangan ko kayong ipagsama-sama. Gawin na natin ngayon. Panahon na para umuwi. Yan si Zijiaozai. Yung kalidad nito ay tiyak na isang bihirang yaman, sobrang ganda. Parang binabantayan ako ng langit. Swerte na ako. Basta mayroong uri ng kultura. Sa lugar kong puno ng espiritu, ay natural na yaman na pwedeng pagyamanin. Sa mga pundasyong ito, kahit pa bumagsak ang langit sa labas, ako, si Ligang, ay kayang buhayin ang buong pamilya ng maayos. Bumagsak ang bahay. Kangzi, sa wakas nakabalik ka na. Paano na ngayon? Sa gitna ng matinding taglamig, walang takip ang ulo. Kailangan tayong mamatay sa lamig ngayong gabi, hindi ba? Kuya Lee. Sa kalagitnaan ng gabi na ito, sa ganitong malamig na panahon, saan tayo makahanap ng kahoy at putik para ayusin ang lungga? Huwag kang umiyak. Saktong bumagsak. Kung wala na ang luma, wala ring darating na bago. Dapat nang naayos ito noon pa. Ikaw, may paraan ka. Pumunta kayo sa kusina, magpakulo ng tubig at magluto. Huwag kayong mag-ielo sa labas. Ako na ang bahala sa pagpapagawa ng bahay. Ikaw lang mag-isa. Ang laki ng bahay na ito. Paano mo ayusin yan? May sariling plano ang tao sa bundok, umalis ka na. Oh, CJ. Sa kabundukan, nakapitas pa ako ng ilang piraso ng pulang pin. May ilang daang kilo ng kahoy na pulang pin. Ngayon, parang apoy na stick lang ang bigat sa kamay ko. Ito ang kuya namin na si Lee.
May magic ka bang ginagawa? Huwag kang magpakatanga. Pumasok ka na at kumain. Ate, ang galing mo talagang magluto. Mukhang kailangan kong pumunta sa bayan. Ang mga halamang gamot na ito ay tiyak na makakabenta ng marami. Ate, kailangan kong pumunta sa bayan. Maghintay kayo dito sa aking pagbabalik. Huwag kang mag-alala, aalagaan namin ang sarili namin. Umalis ka ng maaga pabalik. Huwag kang mag-alala, babalik pa ako para kumain ng hapunan. Ikaw na batang ito, sa wakas ay umalis ka na. Kailangan kong maingat na bilangin ang utang na ito. Ang angkor ay nasa bahay na ito. Matagal ko nang binabantayan ito. Araw-araw kumakain ng karne. May mga sariwang pipino pa. Yung dalawang babae ay tiyak na mga takas. At si Ling Xiu, yung babae, kasama sa pagtaguyod ng mga kriminal, huhulihin. Kung talagang ganun kaganda ang sinasabi mo, hindi ka mawawala ng benepisyo. Isang taong walang pinag-aralan na nagtatago ng mga suplay, ay isang mabigat na krimen, huhulihin ang bahay. Anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo hinuhuli? Angkor. Ito ang dalawang itim na kriminal na hinuli namin ng sabay. Haha. Nakikita ko may mga magagandang bagay ka dyan sa loob ng bahay. Grabe, mas masaya pa ang buhay mo kaysa sa akin. Lahat ay kinumpis ka. Lahat ay ilipat sa sasakyan. Bitawan mo ako, dalhin mo ang tao. Hindi kami mga takas. Tigilan mo na, magandang babae. Pagdating sa lugar, may paghihirap ka. Kayong mga walang hiya. Haha, walang silbi ang pag-iyak. Kahit bumalik ang pinsan mo, makukulong pa rin siya. Gangzi. Si asawa ni Gangzi at yung dalawang bagong dating na babae. Inaresto sila ni Wang Erdan at dinala sa opisina ng Panginoon. Wang Erdan, ang laki mo na. Kung ayaw ninyong mabuhay, ibibigay ko na lang kayo sa kapalaran. Halika, halika, lasapin natin ang kasiyahan ngayon. Hehe, maganda rin yung tatlong babae na yun. Lalo na yung matangkad. Maliit at makinis ang balat. Pagkatapos ay pipilitan silang pumirma ng confession. Isa na silang tao natin. Gusto mong gawin, gawin mo. Haha, yun ang. Ako at ang mga kasama ko ay magpapaliwanag sa kanila ng maayos ngayong gabi. Sino si Buming? Sino ka, bata? Hinuli mo ang pamilya ko at tinatanong mo kung sino ako. Sila ay mga itim na pinto. At may utang pa sila kay Wang Erdan. Yung mga ito ay nagkakahalaga ng ilang daang piso. May kapalit ang pagpapalaya. Sapat na iyan. Kunin mo na ang pera at palayain mo na sila. Heyo! Ikaw, hambog na walang kwenta. Sa katawan mo talaga ang dami mong magagandang bagay. Bakit nakatungo pa si Wang Erdan? Bilisan mo, kunin mo na. Wuje, tignan mo ito. Talagang mataba itong batang ito. Maganda ang pera talaga. Maganda ang pera. Nakuha ko na. Pero hindi ito sapat. Ang pagtaguyod ng mga tumakas ay masyadong seryoso. Mukhang kailangan talagang hawakan ang mga babaeng ito at suriin ng mabuti. Hahaha, nakuha mo ang pera ko. At gusto mo pang pilitin akong kunin ang tao. Ito ay malinaw na pang-aagaw. Bakit ka nang aagaw? Dito, ang lebor ay batas. Sige, hulihin niyo ang batang to. Nanghihingi ng suhol ang hayagan sa opisyal. Doble ang kaso. Ligang, tanggapin mo na lang ang parusa. Pagpasok mo dyan, aalagaan ka namin ng mabuti nitong mga tao. Sige na, kung ayaw ninyong maging tao. Ngayon tuturuan ko kayo kung paano maging multo. Lumapit kayo, patayin ko kayo, huwag nang mag-aatubili. Lumayas kayo, kung hahadlang kayo, papatayin ko kayo. Ay, ang kati ng braso ko. Tulong! Ay, ang sakit ng binti ko. Ikaw ba ay multo? Tulong po. Gusto kong tumakbo. Hindi ba't kanina ay nagsisigaw ka ng malakas? Hindi ba't gusto mong alagaan ang asawa ko? Ginoo. Lezu Ziange. Nagkamali ako, hindi na ako ulit. Patawarin niyo na ako, huwag niyo akong patayin. Patawarin mo ako. Bakit hindi mo naisip ang tungkol sa araw na ito nang galawin mo ang asawa ng kapatid ko? Ang mga binti mo ay may magandang tanda. Nagsasalita ka ba sa akin? Ang binti ko. Ang binti ko. Huwag kang lumapit. May baril ako. Kung susubukan mong galawin ako, paputukan kita hanggang sa mapatay. May baril ka. May armas. Kailangan mo ring matulog ngayon. Kung ayaw mong pumutok, anong pak mo? Walang silbi. Sira ulo ka na. Bitawan mo na. Halos ka na, demonyo. Huwag mo akong patayin, pakiusap. Kanina, ang yabang mo ah. Ituloy mo.
Tatay, wag mo akong patayin. Tigil, anong ginagawa niyo? Tulungan niyo ako, gusto akong patayin ang taong ito. Gusto pa niyang magnakaw. Dali mong patayin na siya. Ligang, Zujay. Pasensya na, napahiya ka. May magnanakaw sa bahay. Kaya nga sinasabi ko, sino ba ang magnanakaw? Siya yun. Nakatago siya bilang isang takas na kriminal. Nagnakaw pa ng mga kagamitan. Ako ay may dalang tao para sa pagpapatupad ng batas. Ano ang ebidensya mo? Tingnan mo ito para sa pagpapatupad ng batas. Si Comrade Ligang ay aming espesyal na mamimili. Siya rin ang tagapagligtas ko, si Zhu Hongmei. Ang mga kagamitan sa kanyang bahay ay nakuha sa pamamagitan ng wastong proseso. Sino ang makakapagsabi na tinangay niya ang mga supply? Kay Tean na dalawang iyon. Ako mismo ang nagtiwala kay Ligang na alagaan ang mga refugee. Bakit sa'yo naging isang kriminal na tumatakas? Wu Changfa, nakikipagsabuatan ka sa lupa at sa mga kriminal. Inaalipusta ang mga mabubuting tao. Nanghihingi ng pera sa pang-aapi. At pati ang paggamit ng pribadong parusa ay nagagawa pa niya. Dalhin niyo silang lahat at ipakulong sila. Ibalik sa bayan para sa masusing investigasyon. Walang katotohanan, pakiusap, patawarin niyo ako. Hindi na ako muling mangyayari. Huwag niyo akong hulihin, putol na ang binti ko, tulungan niyo ako. Zhengzi. Walang anuman, nandito ako. Nagsakripisyo kayo. Tamang-tama si Ligang. Sa ganitong sitwasyon, nakakaya pa rin niyang magpigil. Hindi nagkaroon ng masamang nangyari. Bihira ang ganitong pagkakataon na nasaktan ka pa. Sobra ka namang magpahalaga. Kung hindi ka dumating agad, hindi ko alam kung paano matatapos ito. Sa pagitan natin, huwag nang pag-usapan yan. Kasalukuyan, mataas ang rating ng mga pagkain mo sa kantina ng bayan at sa sanatorium. Gusto nilang makipagtulungan sa iyo para sa pangmatagalang supply. Tara, hanap tayo ng lugar para kumain at mag-usap. Sige, makipag-usap tayo ng mas tahimik. Pwede bang makipag-usap ng mas tahimik? Ano man ang utos ni Ate Zhao, sabihin mo lang. Kahit na maayos ang nangyari kay Ligang ngayon. Pero may mga bagay pa rin kailangang ayusin ng maayos. Siguro tumakas lang sila dahil sa kagipitan. Paano mo planong ayusin ang kanilang kalagayan? Natatakot din ako tungkol dito. Pareho silang mahirap ang buhay. Sa gitna nitong matinding taglamig, kung papalayasin ko sila, iyan ay dalawang buhay. Dahil mayroon akong makakain. Hindi ko maaring hayaan silang mamatay sa gutom. Gusto kong manatili sila sa bahay ko. At tumulong sa mga gawaing bahay. Maaari rin akong makapag-focus sa produksyon. Kaya gusto kong tulungan sila. Nananawagan ako sa iyo na bigyan ako ng gabay. Magstay lang tayo. Tita Zhou, hindi tayo nagbibiro. Ngayon, wala pa akong asawa. Kulang din ang tao sa bahay. Si Suwan, may edukasyon. Matutulungan niya akong magbilang ng pera. Si Liu Mingyu, magaling at marunong gumawa ng trabaho. Habang tumatagal, nakabuo na rin kami ng damdamin. Iyan ay isang pamilya. Mahirap makahanap ng katulad mong may ganitong pananabutan. Nagawa ko na ang bagay na ito para sa iyo. Sa bagong lipunan, ang mahalaga ay pagtutulungan at pagkakaibigan. Babalik ako at makikipag-ugnayan sa mga tao sa tanggapan ng lokal na pamahalaan. Sabihin mong ito ay para sa malalayong kamag-anak ng iyong lolo. Bigyan sila ng formal na rehistro. Panandalian silang ilalagay sa pangalan ng iyong pamilya. Nabalik na ang usapan tungkol sa pagkain. Mula ngayon, magkakaroon tayo ng regular na supply ng pagkain bawat buwan. Sobrang salamat, Ate Zhu. Binibigyan niyo sila ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Dahil sa dalawang amulet na ito, makakamit din natin ang tahimik na buhay. Ngunit, mayroon pa akong isang bagay. Gusto kong mag-ulat ng kasal sa iyo. Sino ang pakakasalan? Si Ling Xiu, ang aking hipag. Alam mo na ang sitwasyon sa pamilya namin. Maaga namatay ang kuya ko. Kamakailan lang naubusan kami ng pagkain. Para lang makasurvive ako. Halos ibenta na niya ang sarili niya para sa bigas. Matagal nang lumampas ang relasyon natin sa ugnayang tiyo at tiyahin. Ngayon, itinataguyod ng bagong lipunan. Ang kalayaan sa kasal. Gusto kong bigyan siya ng isang pangalan. Nais kong maging ganap na babae ko siya. Hindi na siya kailangang magtiis sa mga mapanlait na tingin ng iba. Hahaha, ayos lang. Magandang sinabi. Wasakin ang mga masamang tradisyon at kaugalian. Ipaglaban ang kalayaan sa pag-aasawa. Ito ang tunay na anyo ng bagong kabataan. Likang, ang taas ng kamulatang panlipunan mo. Sang-ayon na ang organisasyon sa kasalang ito. Kung sino man ang manghusga sa likod ng likod. Ibig sabihin yan ay laban ka sa akin, si Zhu Hongmei. Bibigyan kita ngayon ng espesyal na liham ng pagtanggap. Sa loob ng 2 araw, diretso kang pumunta sa bayan para kunin ang sertipiko. Salamat sa iyong suporta. Anong sinabi niyo, Gangzi? Magsimula kayong umupo. Huwag mag-alala, 2 napakalaking magandang balita ito. Una, pinayagan ni Direktor Zhu na makuha niyo ang opisyal na produkto ng bigas. Sa ngayon, ang tahanan ay pansamantalang nakasalalay sa bahay ko. Mula ngayon, kayo na ang pamilya ko, si Ligang. Hindi na kayo mga takas at mga iligal. Totoo, mayroon tayong mga dokumento. Wala nang dapat itago.
Ate, sa wakas makakapagpatuloy na tayo sa buhay. Kuya Lee, salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa buhay na ito, Suwan, buhay ka sa akin. Kamatayan mo ang aking espiritu. Bumangon ka at mamuhay ng maayos. Sewer, kanina ay humiling ako sa leader. Gusto kitang pakasalan. Ikaw, hindi mo ako kinainisan. Ako ay isang balo na nagdadala ng malas. Anong kinaiinisan? Ako nga ang mataas ang lipad. Hanggang sa buhay na ito, basta hindi mo ako tinatanggihan. Ako'y mag-aalaga sa'yo magpakailan paman. Naihanda na ang liham ng pagpapakilala. Sa loob ng ilang araw, pupunta na tayo para magparehistro. Ikaw ang aking lehitimong asawa. Hindi kita tinatanggihan. Kahit mamatay pa ako, hindi kita tinatanggihan. Mula ngayon, hindi na kita papayagang makaramdam pa ng sakit. Hindi asawa ang sister-in-law ko. May pera na tayo. Dapat na tayong bumili ng mga bagong gamit sa bahay. Ako ang bahala sa lahat ng gastos ngayon. Bigyan mo ako ng 4 yarda ng tela. Gamitin natin para gawin ang pinakamakapal na cotton coat, 50 kilo ng bulak. Palitan na natin ang lahat ng unan. 100 kilo ng bigas at puting harina. 2 bote ng langis ng mani at ang pinakamalaking kawali. Sapat na, sapat na. Gaano karaming pera ang kailangan dito? Kailangan nating magtipid sa buhay natin. Anong pagtitipid? Ang kita ay para sa mga babae sa bahay. Waiter, ikuha mo nga ang malaking pulang bulaklaki na damit. Subukan mo ito, asawa ko. Ano sa tingin mo dito? Ang ganda. Talagang napakaganda. Sister-in-law. Hindi. Asawa. Umuwi na tayo. Ay naku, Diyos ko. Nga. Ligang. Tingnan mo yung mga bagay sa sasakyan. Mga sako-sakong harina yon. Bagong-bagong mga kumot. Grabe naman. Magkano kaya ang halaga ng buong sasakyang to? At si Lin Xiu at ang iba pa. Bakit parang mga mayayamang babae sa lungsod ang suot nila? Mula ngayon. Walang sinuman ang mga has na maliitin kami. 6-7-1-1-1-1-3-2-2-5-4-2-1-1-3-2-2-1-1-1-3-2-2-6-8-2-2-6-1-3-6-8-2-2-5-4-2-1-1-1-3-2-2-6-8-2-2-6-4-2-1-1-4-2-1-1-6-8-2-2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 -
6-3-2-5-2-2-1-1-3-5-2-2-1-1-3-5-2-2-7. 6-7-8-1-1-1-1-3-4-2-1-1-2-1-4-2-1-2-1-5-2-1-2-1 public 6-1-5-2-6-5-8-1-8-1-7 6-1-5-1-1-1-1-2-1-1-3-5-2-2-1-1-3-5-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-1-1-3-5-2-2-1-1-3-5-2-2-1-1-2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 -
Ngayon, gusto kong maging pinakatanyag na tao sa nayon ang aking hipag. Dumating na ang tamang oras. Ang bagong kasal ay magpapaalam. Isang bao sa langit at lupa. Dalawang bao sa mga magulang. Sandali lang. Sino ang nag-utos sa inyo na magpapaalam? Nagpaalam ka ba sa akin? Walang galang, walang respeto, walang hiya. Si Ling Xiu ay anak ko. Kung hindi ako pumayag, sino ang maglalakas loob na pakasalan siya? Tatay, bakit ka nandito? Paano ako napunta rito? Kung hindi ako dumating, tatakbo ka na kasama ang lalaking iyon. Patay na ang lalaki, hindi umuwi. Nakikipag-ugnayan ka na sa bayaw. Wala ka na bang hiya? Nawala mo na ang dangal ng pamilya namin. Maging maingat ka sa sinasabi mo. Legal na mag-asawa kami ni Xiu. Ngayon ay magandang araw para sa amin. Dumating ka para uminom ng alak sa kasal. Magdadala ako ng karagdagang pangkutsara. Kung ikaw ay manggugulo, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang sa nakatatanda at maawain sa mga bata. Lahat, tingnan niyo dito. Nag-asawa ng aking anak na babae at gusto pang manakit sa biyenan. Nasaan ang katarungan dito? Binubuli niyo ang pamilya namin, ang David. Siligang iyon. Kung gusto mong pakasalan ang ate ko, sundin natin ang tamang proseso. Gusto mong pumasok sa silid pahingahan. Magdala ka ng pera, hindi madali palakihin ang anak ko. Gusto mong pakasalan siya. Magbigay ka ng 500 yuan na pang-aliw. Kailangan din ng 3 ladrilyo at isang tunog, kulang ang isa. Huwag mo nang asahang makakasal. Wala pa kaming mga asawa. Dahil sa sobrang yaman mo, kailangan mo ring sagutin ang pagpapagawa ng bagong bahay at pag-aasawa namin. Kung hindi, hindi mo kami itinuturing na pamilya. 500 pesos, kailangan pa ng 3 ladrilyo at bahay. Saan ka nakakita ng ganitong kasal? Ito ay nagbebenta ng badhan na estatwa. Tatay, paano mo masabi ang ganitong salita? Noong una, ibinenta mo ako para lang sa 2 sako ng mais. Ngayon, si GZ ay nagsimula ng umasenso. Kayo naman, parang dugo ang hinihigop ninyo. May konsensya ba kayo? Pwede bang kainin ang konsensya? Ako ang iyong ama. Ang buhay mo ay ibinigay ko. Kung mag-aasawa ka muli, kailangan mong ibigay sa akin ang dote. Ganito ang alituntunin. Lindagi.
Nabayaran ko na ang utang ko sa iyo sa 2 sako ng sorgo. Wala akong ibibigay ni 1 sentimo. Kung magpapatuloy ka sa kalokohan, maniwala ka, pupunta ako ngayon para report ka sa pagbebenta ng tao. Tingnan mo na ang karne, taga-Zeng. Nakuha ko na rin ang bayad. Nandito na ang tao. Ikaw na ang bahala. Hindi ko akalain na siya pala ang salarin mula sa katabing na yon. Hindi ko inasahan. Tinawag siya ng matandang hayop na ito. Hehe, matandang Lin. Ikaw ang nagsabi niyan. Ganyang kaganda ang babae. Pinabayaan mo lang sa batang ito. Ako ang nagbayad ng dowry. Sa akin na siya. Mga kaibigan, agawin natin siya. Ngayong gabi, papasok na ako sa silid. Walang hiya, sobrang walang hiya. Walang hiya, sobrang walang hiya. Walang hiya, sobrang walang hiya. Asawa. Humakbang ka pabalik. Nagnanakaw ng tao. Sa tingin ko ngayon, walang sinuman ang maglakas loob na galawin siya. Uy, siligang. Alam kong may lakas ka. Pero mas mabuting umalis ka na. Kung hindi, gagawin kong malungkot ang iyong kasiyahan. Ang dami mong sinasabi. Ang kamay ko ah. Diyos ko, tulungan mo ako. Ikaw, may lakas ka. I-report kita. Pupunta ako sa taas para report ka. Sige, mag-report ka. Tamang-tama para makita nila. Sa gitna ng araw, harap-harapan. Nang aagaw ng lalaki, nang aapi ng babae. Pagpapalit-palit ng tao. Wala nang paraan para mabuhay. Tara, tingnan natin lahat. Yung biyenan ay may dalang kutsilyo at gustong patayin ang ama ng asawa niya. Anak na babae, hindi ba siya marunong magpasalamat? Hindi man lang tinutulungan habang inaapi ang sariling ama. Diyos ko! Buksan mo ang mata mo at patayin ang mga hayop na ito. Tingnan mo naman ang magandang kasal na ito. Gulo na naman. Kalungkutan sa pamilya. Talagang walang kwentang tao si Lindagi. Kung tatanungin mo ako, wala namang mabuting tao dito. Sige na, tama na, huwag ka nang umiyak. Kailangan mo bang pilitin akong mamatay bago ka matahimik? Kung mamatay ako rin ang multo ng pamilya Lin. Kung ayaw mong mamatay, magbigay ka ng 500 yuan walang bawas. Sige lang. Ihuhulog ni Shuer ang gunting. Huwag kang lumapit, Jayongzi. Ikaw ang nagkaanak sa akin. Inalagaan mo ako ng 10 taon. Yung 2 sako ng malagkit na harina. Matagal nang napalitan ng bago kong buhay. Ngayon, kung pipilitin mo talaga akong pumayag, ibabalik ko sa iyo ang buhay na ito. Kapag namatay ako, hindi mo na kailangang isipin pa na ipagpapalit ako para sa kasal. Hindi na rin magdarana si Gangzi ng iyong galit. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Sandali lang. Buti na lang at iniwan ko ito. Ang kasunduan na iniwan ni Lindagi noong mga nakaraang taon. Lahat kayo, buksan ang mga mata at tingnan ng mabuti. Ito ay nakasulat sa puting papel na may itim na tinta. Si Lindagi ay nagbenta kay Linxiu sa pamilya Li sa halagang 2 sako ng mais. Nakasulat ito bilang patunay. Walang kinalaman ang buhay o kamatayan. Walang ugnayang pamilya na mananatili. Walang hanggan na pagputol ng ugnayan. Si Lindagi, noong panahon na iyon para makaligtas ka, pumirma ka ng kasunduan sa kamatayan, at tinanggap ang bayad para sa iyong katawan. Sa batas, sa moralidad, hindi na siya tao ng pamilya Lin. Anong mukha ang mayroon ka ngayon para sabihin? Siya ay iyong anak na babae. Ano pang mukha ang meron para humingi ng dote? Sobrang hindi ka tao. Binenta na ang anak na babae, gusto pang ibenta ulit. Hindi yan kasali. Ngayon, sa bagong lipunan, mahalaga ang ugnayang pamilya. Ayos ka, Ligang. Hindi ko tatantanan ang bagay na ito ngayon. Bakit hindi pa dumarating ang mga tao sa itaas? Pupunta ako sa bayan para magsumbong sa iyo. O, makapangyarihang hukom. Kailangan mo akong tulungan. Itong si Ligang ay isang salbahe. Nang aagaw siya ng lalaki at babae. At may dalang kutsilyo. Gusto akong patayin itong biyenan ko. Sinasabi mong si Ligang ang nang-aagaw ng lalaki at babae. Kaibigang Ligang. Kaibigang Linxiu. Ito ay ang espesyal na inaprubahan na sertipiko ng kasal mula sa county. Mula sa araw na ito. Kayo, ay mga legal na mag-asawa na protektado ng batas ng bansa. Na may bisa. Talaga palang totoo. Akala ko ba't may marriage certificate pa itong batang ito? Anong silbi ng marriage certificate? Hindi mo ba nakita? Ito ay galing sa aming baryo. Personal na inihatid pa nga. Ngayon ay may magandang palabas na tayo. Ito ay personal kong regalo. Bukod pa kay Ligang.
Siya ang aming espesyal na mamimili sa kooperatiba. At siya pa ang aking buhay na tagapagligtas. Sino ba ang maghahangad na siraan siya bilang isang malupit? Ang lider, ito ay isang pagkakamali, isang maling akala. Maling akala. Ito ay tinatawag na kasal sa pera. At nagsasama pa kayo ng maraming tao na armado para manlaban sa kasal. Talagang sobrang tapang at walang takot. Tao na. Dalhin ang lahat ng mga taong ito. Dapat silang parusahan ng mabuti. Ang kamay ko. Patawarin mo ako, sir. Tulungan mo ako, itay. Matagal mo nang pinirmahan ang kasunduan. Mula noon. Wala akong pakialam kung ikaw ay buhay o patay. Mag-asawa, magbigay galang. Tapos na ang seremonya. Dalhin na sa silid ng kasal. Naging maayos na ang mga araw. Ngunit ang mga gulay at karne sa kamay. Kailangan ng tamang dahilan para magpatuloy. Upang magtagal ito. At mula nang maaresto si Wang Erdan. Hindi na muling nagpakita si Kei Chang sa loob ng ilang araw. Kailangan kong maging maingat sa taong ito. Mga kababayan, pumunta na kayo sa palaruan. Makinig kayong lahat. Magpapatayo ako ng malaking tolda sa bakanting lugar sa likod. Sa likod na bakanting lote. Uy, anong nangyayari? Greenhouse. Jingzi. Ano ang greenhouse? Sa gitna ng taglamig, napakalamig at may niebe. Anong klasing bahay ang itinatayo mo? Gamit lang nito ay plastik at damo na pangsalo. Magpatayo ng mainit na silid. Gagamitin ang init mula sa lupa para sa pagtatanim. Ngayon ay naghahanap ng mga manggagawa. Basta't handang magtrabaho. 5 sentimos ang sahod sa isang araw. Kasama ang 2 pagkain. Laging may karne. 5 sentimos sa isang araw at may pagkain na may karne. Gangzi, hindi mo nakuha. Sige, magpasaya tayo. Ito ay halaga ng 2 araw na trabaho ng matipunong tao. Ako si Ligang, isang talsik ng laway, isang pako. Kung gusto mong magtrabaho, kunin mo ang bakal na pang-ukit at magparehistro. CJ. 1, 2, lahat tayo magpursige. Itong lupa ay dapat patibayin pa ng kaunti. Kung hindi, hindi ito matibay. Sige, nandito na. Magsikap tayong lahat. Bago magdilim mamaya, itanim na ang mga buto. Ito ay espesyal na binili ko. Espesyal na buto. Sige na. Tara, pumasok kayo at tingnan. Diyos ko. Buhay na buhay. Iyan ay mga pipino. Ganda. Sa gitna ng taglamig, talagang nakapagpatubo ka ng gulay. Ito ay isang himala. Ano bang nangyayari dito? Dalhin mo ito para matikman ng apo mo. Sumunod ka sa akin, Ligang Kian. Sa hinaharap, lahat tayo ay magkakaroon ng karne at gulay. Kahit na may mga greenhouse na. Huwag pa ring maging masyadong mapansin. Huwag mag-alala. Ngayon ay kukuha lang ako ng mga halamang gamot. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ang sarili namin. Hindi, dito masyadong tahimik. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Sino ka? Lumabas ka. Arestuhin siya. Sa inyo lang. Ay, ang sakit ng ulo niyan. Ang hina at mahina pa ng lakas. Humiga ka na. Tumigil ka na, tigilan mo na. Ang galing ng batang ito. Yung 4 kong pinakamatibay na bodyguard. Sa kamay mo lang, isang laban lang hindi ka natalo. Ako si Ligang, isang residente ng Xingfukun. Pumasok sa bundok para sa gamot ni Song. Nangangalap ng mga halamang gamot sa bundok. Ikaw ay
Mali ang akala. Ako ang may-ari ng industriya ng mineral dito, si Chen Guodong. Hahaha. Nagsasagawa kami ng winter field training. Yung galing mo kanina, hindi parang karaniwang taga-Bukirin ah. Yung mga taong kanina ay halatang gamit ang mga kasanayan ng militar. Mukhang nakatagpo ako ng isang malaking tao ngayon. Nangungulila ako sa isang backup. Talagang may nakakatulog na may dalang unan. Boss Chen. Boss Chen. Titikman ko ang mga gulay at karne. Ang sarap nito. Kapatid Lee, ano man ang mayroon ka, kukunin ko lahat. Nagtayo ako ng greenhouse sa nayon. Basta't magsalita ka. Sapat ang mga gulay at karne. Ngunit ang paggawa ng greenhouse sa sarili kong paraan ay madaling magdulot ng inggit. Nababahala ako na walang maayos na mapaglagyan ng mga gulay na ito. Madali lang yan, simula ngayon. Ikaw, Ligang, ay magiging aming pansamantalang supply ng logistics. Ang iyong greenhouse ay ang aming pinagsamang base ng mga pangsuportang pagkain. Tingin ko sa 10 bayan, sino ang may lakas ng loob na mainggit sa iyo? Deal. Sa sinabi ni Boss Chen na ito. Sige, sisiguraduhin kong araw-araw ay may gulay kayo. Mayroon na tayong ganitong amulet. Mula ngayon, makakapag-focus na ako sa aking negosyo. Huminto ka. Anong ginagawa mo? Nagdadala ng gulay. Ew. Anong kalokohan ito, amoy masama? Mukhang may naghanap ng gulo. Hindi pasado ang gulay na ito. Malubhang nasira. Saan kang baryo galing? Sino ang naglakas loob na magdala ng ganitong bulok na gulay sa bayan? Gusto mo bang lasunin ang mga tao? Ako si Ligang mula sa Xing Futun. Ang gulay na ito ay inutos ni Zhu Hongmi. Yes si Zhu Hongmi. Ano bang halaga ni Zhu Hongmi? Ako ang namamahala dito. Mukhang may itinatagong masama ka, bata. Hindi lang basta bulok na gulay. Siguradong may iba pang problema. Hala, kunin ang sasakyan. Dalhin ang tao at maayos na imbestigahin. Pumasok ka na. Manatili ka ng maayos. Lahat, itigil nyo na. Ayos ang laki ng saklaw nito. Ang produksyong ito, si Ligang, ang mapanlinlang na tao, ay naglakas loob na gumawa ng mga gawain ng mga may-ari ng lupa. Ano ang ginagawa ninyo? Ito ang lupa ng pamilya namin. Nasaan si Gangzi ng pamilya namin? Si Gangzi mo ay naaresto dahil sa pangangalakal ng ilegal, na nagbebenta ng nakalalasong gulay. Nahuli na sila. Mula ngayon, kunin ang malaking greenhouse na ito. Lahat ng gulay ay sasamsam. Mga tao, bantayan ninyo ang 2 babae. Yung natitira, mag-ani kayo ng gulay. Walang maiiwan. Ako ang testigo, sir. Hindi matino si Ligang sa pangkaraniwang panahon. Madalas siyang pumapasok sa bundok sa kalaliman ng gabi. Siguradong may koneksyon siya sa mga espiya. Masyadong halata na may mali. Itong malaking tolda ang kanilang tagpuan. Anong ginagawa mo, Sundapao? Oh, nandito na si Jaizeu. Bakit parang nahuli na ang mga plano? Sinasabi ko sa iyo, si Ligang ay may mabigat na kaso. Itong greenhouse ang ebidensya. Hindi ka lang nagulat, kundi nakikisabuatan ka pa sa kanya. Mukhang hindi ka makakaligtas sa koneksyon. Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Si Comrade Ligang ay mabuting tao. Ang malaking greenhouse na ito ay para sa pagpapayaman ng mga gulay ng masa. Ito ay isang eksperimento. Anong karapatan mo para isara ito? Karapatan, ito ang karapatan. Nag-aalinlangan ako na may nakatagong ipinagbabawal dito. Zhu Hongmi, kung magpapatuloy ka sa paghadlang, kasama ka ring hulihin. Dalhin niyo si Zhu Hongmi sa akin. Tumigil kayong lahat. Saan kayong bahagi? Nagsasagawa kami ng opisyal na tungkulin. Nahuhuli ang mga mapagsamantala at mga walang kwentang tao. Nagsasagawa ng opisyal na tungkulin. Tinanong kita, nasaan si Ligang? Si Lily ay isang kriminal, na aking ikinulong. Kung magtatangka kayong silawin ang kriminal, Siksing ay nakikipaglaban sa mga tao. Sino ang sinasabi mong kriminal? Kriminal. Buksan mo ang mga mata mong parang aso at magpakatotoo. Ito ay pakikipagtulungan namin sa opisyal. Pagsasama-sama sa pagtatayo ng base ng mga pangalawang produkto. Si Ligang ang aming hinirang na tagapayo sa teknolohiyang agrikultura. Nahuli mo ang aming tao. Sinasara mo ang aming lupa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob?
Anong klaseng teknikal na tagapayo para sa pakikipagtulungan ng militar at sibilyan ito? Bakit hindi ka pa nagmamadaling palayain siya? Kung mawalan si Ligang ng kahit isang hibla ng buhok, ngayon, ako, ay babaliin ang iyong matibay na buto. Mabilis. Mabilis na ilabas ang tao. Dalhin mo si Lolo Lee sa akin. Magalang na siyang pabalikin. Gangzi, okay ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Walang anuman, asawa. Pasensya na at natakot ka. Ayos lang ako. Pinagtawanan ka ni Boss Chen. Anong sinasabi mo? Ikaw ay tao namin. Sino mang mga hasayo, ako ang aaway, si Chen Guodong. Kapatid Lee, mga hayop na walang utang na loob. Paano natin papatayin? Ngayon, lahat ay nakasalalay sa iyong salita. Ako, Ginoo, ay nagkamali na hindi nakilala ang tunay na lakas. Ako rin ay nadaya ni Wang Dasheng, isang maliit na tao. Na-mislead ako. Huwag mong alalahanin ang nakaraan ko, Ginoo. Ituring mo na lang akong isang walang kwentang tao. Talagang magaling itong batang ito sa pag-ikot ng sitwasyon. Ligang, hindi ka ba? Parang nabalot ng mantika ang isip ko. Dahil sa ating pagiging magkapitbahay. Pakiusap, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Kapitbahay. Noong una, gusto ng anak mo na bulihin ang asawa ko. Hindi ka lang umaksyon. Nagsasalita ka pa ng masama. Ngayon, nakipagsabuatan ka sa iba para nakawin ang aking greenhouse. Gusto mo akong iligaw sa panganib. Ngayon, naaalala mo na kabaryo tayo. Ginoong Zhao, Ginoong Chen. Itong si Son Dapao ay abusado sa kapangyarihan at nagnanakaw ng yaman ng bayan. Pati na rin ang paninira sa mga pamilya ng sundalo. Si Wang Dasheng ay nagbibigay ng maling testimonya para siraan ang mabubuting tao. Sa tingin ko ang ganitong mga salot sa lipunan ay hindi dapat palampasin. Dapat silang parusahan ng batas. Katatapos ko lang ipagawa ang investigasyon sa opisina ni Son Dapao at nakakuha ng maraming ebidensya ng kanyang mga kasalanan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Dalhin ang mga taong ito. Diretso na dalhin sa lungsod. Kailangan kong personal na iulat ng maayos sa mga lider sa lungsod ang tungkol dito. Masamang sitwasyon. Hindi. Huwag. Tulong. Ay, itong mga hayop na ito. Ang ganda ng mga gulay, ano na ang nangyari sa kanila? Walang anuman, nandyan pa ang ugat. Sa loob ng ilang araw, lalaki rin ito. Kapatid Lee, humihingi ako ng tawad sa pagdating ko ng huli. Upang maiwasan ang ganitong mga abala sa hinaharap. Nagpasya ako. Maglalagay tayo ng bantay sa pintuan ng greenhouse. Magpapadala tayo ng 2 tao na magbabantay 24 oras. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na muling mang-abala. Ito. Sobrang abala naman. Hindi abala. Isa ka rin sa atin. Protektahan ang masa, at ang ating base ng mga pangsuportang pagkain ay ating responsibilidad. Makikipag-ugnayan din ako sa kooperatiba para maayos ito. Sa hinaharap ang mga gulay mo ay may nakatalagang sasakyan para sa paghahatid. Sisiguraduhin kong maayos ang buong proseso ng transportasyon. Sa suporta at garantiya ninyo, maaari na akong magpatuloy dito sa negosyo. Wala nang alalahanin pa. Tulong-tulong tayo. Ayusin natin ang bubong. Ibalik ang pagtatanim ng gulay. Huwag kang mag-alala, nandito kami. Kahit anong problema, malalampasan natin. Sa sobrang niebe, pasensya na at kailangang pumunta pa kayo. Pumasok na kayo sa bahay. Ngayon, naitatayo na natin ang mga greenhouse. Medyo stable na ang supply natin. Pero maliit lang ito, parang panlamnam lang sa ngipin. Ngayon, dinala ko kayong dalawa. Gusto kong gumawa ng malaking bagay. Kapatid Lee, ang talino mo ay buhay na buhay. Sabihin mo kung ano ang balak mo. Ang sukang masaya ay nakatayo sa tabi ng malalaking bundok. May ilog sa harap. Balak kong gawing produktibo ang mga liblib na lupa sa likod ng nayon. Lahat ay dapat taniman. Kalahati ay ipagpapatuloy ang pagtatayo ng mga greenhouse para sa mga gulay na hindi sa tamang panahon. Ang kalahati, gagawa tayo ng isang malaking farm para sa pag-aalaga ng mga hayop. Malaking sukat na pag-aalaga. Ano ang gusto mong alagaan? Mga wild boar at mga kuneho. Yung kaunting kakayahan ko sa pag-aalaga ng mga hayop. Alam ninyo rin naman, matigas ang baboy damo. Napakabilis magparami ng kuneho. Kapag nakabuo na tayo ng sukat, ako na ang bahala sa supply ng karne natin. Higit pa rito, makakapagbigay din tayo sa kooperatiba ng tuloy-tuloy na mataas na kalidad na balahibo at balat. Ang galing! Ako si Chen Guodong, magbibigay ako sa iyo ng tao. Sa nasabing lupain, bukas magpapadala ako ng tao. Kasama ang bulldozer para tulungan kang patagin. Ito ay isang magandang bagay para sa bansa at para sa mga tao. Kung magtatagumpay ito, magiging halimbawa ito sa buong lalawigan.
Huwag kang mag-alala tungkol sa pondo. Direktang magbibigay sa'yo ang kooperatiba ng paunang bayad. Para sa puhunan, basta't sigurado kang makakapag-supply ka. Sa sinabi mong may 2 tao, lubos na akong kampante ngayon. Sa supply at kalidad ng produkto, siguraduhin kong mapanatili ito para sa inyo. Kailangan nating suportahan ang ganitong kalaking volume. Hindi na talaga kayang maikot ng kasalukuyang tauhan. Susunod na gagawin ko. Unang-una, ayusin ang pagkuha ng mga manggagawa. Pagkuha ng manggagawa 7. Kahit anong edad, kasarian o kalagayan. Basta't handang magtrabaho. 1.5 yuan kada araw. Pamamahala ng 3 pagkain. Bawat pagkain ay may malaking taba. 100 piso isang araw. Makakakain pa ng karne. Gagawin ko si Jedge. Lahat ng pamilya ko ay makikilaho. Pagtanggap ng trabaho sa Happiness Farm Agricultural Infrastructure Command. 4-2-2-4. Ano nang nangyari, Mrs.? Nakapagod ba ang pagbabantay nitong mga nakaraang araw? Walang dumating si Gangzi ngayong buwan. Sinasabi mo bang buntis ka? Ha. Magiging tatay na ako. Mrs. Talaga kang malaking bayani ng pamilya Lee. Ang saya, magiging tita na ako. Binabati kita, Big Brother Lee. Binabati kita, Ate Xue. Ito ang pinakamahalagang balita sa pamilya natin. 1. Sa panahong ito, nagsusumikap ka ng maaga at magdamag para alagaan ang mga gastusin natin. Naayos mo ng maayos ang bahay at ang labas. Hindi mapapalitan ang tulong mo sa pamilya. Hindi mahirap. Basta't makasama lang si Kuya Lee. Ano man ang gawin ni Suwan, may kabuluhan ito. Sa buhay na ito, susunod ako sa iyo ng tapat. Mahaba pa ang mga darating na araw. Sama-sama nating alagaan ang pamilyang ito. Hindi na maaga. Lahat tayo'y abala sa buong araw. Umalis ka na at magpahinga sa bahay. Ang ganda-ganda ng anak ko, ang galing. Para kang walang katulad na tubig mula sa bukal. Ngayon, may proteksyon na ako. May paraan na ako. At may darating na anak. Pero ang malaking greenhouse na ito ay simula pa lang. Gagamitin ko ang espasyong ito. Promote ang mga greenhouse at mga farm sa buong probinsya. Gusto kong maging hari ng mga materyales ng buong henerasyon. Ako si Ligang. Nakatadhana akong bumuo ng isang imperyo. Ng pagkain at negosyo na iayanig sa buong bansa.